Isang kongresista iginiit na kulang ang 900 billion pesos na budget ng Department of Education. Nanindigan naman na hindi sapat ang pondo upang tugunan ang 165,000 na mga classroom shortage. Kaugnay niyan, may mga detalye dyan si Bombo Isa Cotoner. Iginiit ni Congresswoman Rene Co na representante ng Kabataan Party List na kulang pa ang inalaan ng pamahalaan na mahigit 900 billion na pondo para sa Department of Education sa susunod na taon. Lalo't higit na may nireresolba pang 165,000 na kakulangan sa classrooms sa buong bansa. Ayon kay Co, kung ang inaasahan na gross domestic product o GDP ng Pilipinas ay nasa 6%, ang 900 billion na pondo ng Department of Education ay katumbas lamang ng 3.2%. Kaya naman kailangan talagang doblehin ito upang matugunan ang pangangailangan sa sektor ng edukasyon sa susunod na taon. Sinabi pa ni Co na kung ito ay dadagdagan, ay marapat lamang na makita ito sa mga bagong programa, polisiya at proyekto sa ilalim ng education sector. Kaugnay pa nito, inihayag din ni Co na nakita nila ang sobrang pagtaas sa budget ng Office of the Secretary kumpara sa pagpapatayo ng mga dagdag na state universities. Nakakaunti lamang ang nadagdag sa budget. Opo, kulang po yun. Barya-barya pa lang po siya. Aside from yung doon sa na-share nga na international standard, so ibig sabihin, no, kung gusto natin yung mangyaring 6% yung budget ng education na GDP equivalent ng Pilipinas, tas yung budget natin for education this year kasi sa 3.2% lang. Ibig sabihin, kailangan dumoble yung budget ng education. At makita yon translated in different programs, policies, ng SUCs, ng iba't ibang ahensya, and no, yung mga plano na magtayo ng mas maraming state universities and colleges. Pero ang napapansin namin, no, doon sa mas mataas na education budget, yung nakita nating noted increases, no, ay nasa Office of the Secretary ng Department of Education. Doon yung bulto niya. Pero doon sa state universities and colleges na I'm sure napakadami ng plans for buildings, for classrooms, no, medyo incrementals lang yung increases. Samantala, ang dagdag budget sa edukasyon ang nakikitang solusyon ni Co sa mga kakulangan sa classrooms sa bansa. Anya, ito ay nakakabahala dahil sa mahigit 165,000 na classroom shortage, marami pa rin ang hindi natutugunan, lalo na ngayon na kulang ang budget para sa edukasyon. Mas mataas na budget sa edukasyon, no, well beyond nga doon sa 6% na international standard ng GDP, para agaran ng mabuo tong classroom shortage. Nakakabahala din kasi yung sa classroom shortage, ganyan nga kalaki. Pero yung nakalaan lang doon sa NEP, no, may target sila na 6,000 this year na matapos. Pero kalahating taon na, no? So yung the rest kailangan i-fill sa susunod na buwan. And next year ay around 4,800. Pero sabi niya sa SONA, 40,000 new classrooms before the end of his term yung kanyang promise. Paano niya magagawa yun sa mga pinaplano niya? Paano magagawa yun sa budget na kulang pa sa edukasyon? Matatandaan na nangako ang Department of Education na tutugunan nila ang kakulangan ng mahigit 165,000 na mga silid-aralan sa buong bansa sa pakikipagtulungan sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, prioridad ng proyekto ang pagtatayo ng disaster-resilient classrooms kung saan direktang hahawak ng pondo at implementasyon ng DPWH upang mapabilis ang konstruksyon. Kasama sa panukalang 2026 National Expenditure Program ang special provision na nagbibigay ng flexibility sa DepEd na makipag-partner sa iba pang ahensya at NGOs para maiwasan ang pagkaantala sa proyekto. Mula sa lungsod ng Makati, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected.
anytime, anywhere.